Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa araw na ito tatalakayin ko po sa inyo ito pong episode po ni Caborno kung saan is nabisto niya ang pagsisinungaling ng isang ministro na apelyido ay Sandoval. Baka ito ay kapatid ni Mikey Sandoval din, no? So ating alamin yung kanyang pag-aangkin na tila yata kinukontra ang sarili nilang pasugo. Inaangkin na niya ang Matthew 16:18 na sila daw yon. Kakontra yun sa kanilang pasugo. Inaangkin na niya yung Romans 16:16 na sila daw yun. Pero kakontra yun ng kanilang pasugo. Mas maganda na ating panoorin ng episode na ito ni Caborno para makita natin ang kalokohang ginawa ng naturang ministro ni Manalo. Narito po ang video. Ang Panginoon Jesucristo ang nagtayo o nagtatag ng kanyang iglesia, kaya natural lamang na ito ay tawaging Iglesia ni Cristo. Yan po nakasulat sa Biblia. Hindi po namin yan palapalagay o kuro-kuro lamang. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. O yan na, maliwanag ang pagkakasabi niya. Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Yan tanong, ito ba ay tumutukoy sa kanila? Tuloy natin. Ito po ang iglesyang kinaaniba namin, na ipinaglilingkod namin sa inyo, ipinangangaral sa inyo, at dito po namin kayo ay makasama. Yan, narinig niyo kung paano niya angkinin na yung kanyang kinaaniban daw ng iglesia ni Cristo, ayun daw ang iglesia ang kanyang binasa sa Biblia. Walang alam sa pasugot ng taong ito. Tuloy natin. Magandang araw mga kabatid, and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin yung Mateo 16:18. Ganito po ang mababasa natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Dito po sa ating nabasa, itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang nag-iisang iglesia, mga kabatid. At klarong-klaro po, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, isang iglesia lang yung tinutukoy, mga kababayan. Tanong, anong iglesia ba sa kasalukuyan ang iglesyang ito, mga kababayan? Sa ating episode ngayon, sasagutin actually yan ng isang ministro ni Manalo sa kanyang programang Ang Pagbubunyag. Actually, yung title ng kanyang naging episode dyan ay Gaano Kahalaga na Maging Kaanib sa Iglesia ni Cristo. Grabe naman itong title na ito, mga kababayan. Siguro panoorin natin si Victor Sandoval para mapanood ninyo ang kanyang mga sasabihin. Pakinggan po ninyo ang pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking
iglesia. Mga kaibigan, hindi po katakataka na magkaroon ng iglesia ni Kristo sapagkat ito po ay itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ilan po ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Kristo? Uulitin lang namin ang binasa natin. Ang sabi po niya, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po sinabing aking mga iglesia. Hindi sinabing lahat ng iglesyang nakatatag sa mundo ay ang Panginoon Kristo ang nagtayo. Tandaan natin mga kaibigan, batay po sa pagtuturo ng Biblia mismo, iisa lamang ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ito tinawag ng mga apostol? Ano po pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang babasahin naman namin sa inyo ay pagtuturo ni Apostol Pablo na nakasulat po dito sa Roma, sa 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ito po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Tinawag ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Nagpapakilala at nagpapatunay ng pagkamay-ari. Ang Panginoon Kristo ang nagtayo o nagtatag ng kanyang iglesia, kaya natural lamang na ito ay tawaging iglesia ni Kristo. Yan po nakasulat sa Biblia. Hindi po namin yan palapalagay o kuro-kuro lamang. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Iglesia ni Kristo, ang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Ito po ang iglesyang kinaaniba namin na ipinaglilingkod namin sa inyo, ipinangangaral sa inyo, at dito po namin kayo ay makasama. Ay grabe talaga itong kanyang mga pahayag. Ayon po sa kanya, ang kinaaniban niyang iglesia ang tinutukoy sa Mateo 16:18 at Roma 16:16 na siyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Grabe naman yung kanyang mga pahayag. Tanong, totoo ba ang kanyang mga pahayag na ito, mga kababayan? Si Kristo ba ang nagtayo ng kinaaniban niyang iglesia at kailan ba ito naitayo? Siguro para mas maliwanag at straight to the point tayo, babasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, sa page 776. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa taga. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Ano daw? Ano daw yun? Ano daw yun? Kulto? Kulto yung narinig ko eh. Ano sabi ng ng ginamit ni Kabornok na Dictionary of the Christian Church? The Philippines has produced its own cults. Ha? Gumawa ng sarili nitong mga kulto? Ba, ano kayang kulto itong sinasabi ng Dictionary of the Christian Church? Sino kayang kulto na ito, ano? Tuloy natin. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo. Ay, ang tinutukoy pala na kulto ng naturang Dictionary of the Christian Church, yung kay Manalo? Ay, nako. Oy, hindi kami ang nagsabi niya na. Kita naman pinapakita naman yung page. Ito ay gawa ng isang, yung may-ari ng naturang libro. Ang sinasabi na yung kay Manalong itinatag noong 1914 ay isa sa mga kulto na itinatag sa Pilipinas. Ating ituloy. At nag-aangkin ng ilang milyon. O yan po ang reality. Yung ginagawa ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung reality, hindi nila pinaniniwalaan yan. Ako, grabe naman talaga. Mula po sa ating nabasa at klarong-klaro talaga, si Felix Manalo noong 1914 ang nagtayo ng kinaaaniban ni Victor Sandoval na Iglesia ni Cristo. Ayay! Huling kasinungalingan ni Sandoval. Hindi pala si Kristo nagtayo Ba't ka kasi
Angkin-angkin ano ba naman yan? Mahiya ka naman. Mahiya ka naman sa balat mo. Angkinin mo yung iglesia ni Cristo sa Bible. Kayo ba yan? Hindi pala eh. So, totoo pala niyan, ang nagtayo sa kanila, Felix Manalo. Ay, kung napanood nyo ang kanilang pelikula, base sa kanilang kasaysayan, bago tatag ni Manalo ang iglesia na, yung tinatawag na iglesia ni Cristo sa Pilipinas, dati pala yung member ng Sabadista. Oh, di ba? So, hindi si Cristo nagtayo. Kalukuhan pinagsasabi nito. Yung iglesia na kinaaniban ni Victor Sandoval nagsimula noong November 1913. Walang Kristong nagtayo ng panahong yun. Napakasinungaling mo kasi. Yan tuloy, dinabisto ka. Oh, yan. Paano kasi? Sanay na sa kasinungalingan. Nako. Kung ako tinatag sa 1913, hindi ko angkinin yan. Hindi ko angkinin yan. Mahiya naman ako. Angkin-angkinin mo nung first century, dumanas na matinding kasaysayan yung iglesyang yan. Hindi pala kayo yan? Ay, nako. Nako, mahiya ka naman. O sige ate, ituloy. Ano yung mga sinabi ni Kaburnok ito sa kanyang video? Napakagandang video ito, ano? O sige, pag-aralan pa natin. Mga kapatid. Ano po ba yung iglesia na tinutukoy sa Mateo 16:18 at sa binasa niyang Roma 16:16? Sige nga, pasagutin nga natin si Reverend Father Darwin Gitgano. O ito, panoorin natin ang sagot sa mga referensyang kanyang babasahin. Gloria Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There are no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. For those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Okay, Tams, Iglesia Katolika po yan, mga kapatid. Mukhang nananaginip na naman si Victor Sandoval ng gising. Nako, Katunayan, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ba talaga ang tinutukoy sa Mateo 16:18 kahit ngayong nasa Roma 16:16? Susuriin natin. Ito po yung sagot. Straight sa kanilang pasugo, God's Message Magazine, March to April 1981 issue sa page 3. Ganito po ang ating mababasa. The true church, we are told, was established by Christ in Jerusalem in the 1st century and was administered by the apostles. Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Ay, bisto na po. Sakpa na po. Nabisto na naman. Tignan nyo, anong nangyari? Palpak na naman again. Inaangkin ni Victor Sandoval. Sila daw yung nasa Matthew 16:18. Sila daw yung nasa Roma 16:16. Pero napatunayan,
Hindi pala yun. Hoy, panaginip ka lang, nananaginip ka lang. Bangon na, 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 bangon na. Para hindi ka na mahibang. Ano ba naman yan? Oh, nabis tutuloy. Sila, hindi daw sila yung First Church of Christ kasi sila daw yung ikatlong grupo. Ikatlong grupo daw sila eh. Di ba? Ginagamit nila yung Zacarias 3:7. Ikatlong grupo sila. Therefore, hindi sila yung first na sinasabi nilang First Century Church of Christ. Hindi sila yun. Third group daw sila eh. How come aangkinin niya yung Matthew 16:18 batay sa kanilang turo, yun daw iglesyang yun natalikod. Natalikod di ba yun ang kanilang turo doon? Natalikod. Nalipol silang lahat. Nalipol. Dahil nalipol, wala na. Kaya nga nagkaroon doon na ikatlong grupo eh. Ikatlong grupo. Nagkaroon doon na ikatlong grupo. At yung ikatlong grupo na yon ay sila daw yun. Ngik, ngik, ngik. Yan. Mali. Ikaw talaga, Victor Sandoval, ha? Napakasinungaling mong tao, ha? Bistado ka tuloy ni Kabur, no? Wa na. Patakara kag tabi. Tuloy natin, tuloy. Hindi pala sila yun. Sila ba yung First Church of Christ? Hindi naman. Sila nga itinatag noong 1914. Nako naman, kawawa naman. So, hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sila na yung umamin ang tinutukoy sa Mateo 16:18 at Roma 16:16, mga kababayan. Kaya ito yung sinasabi ng ministrong ito. Ang Panginoon Kristo ang nagtayo o nagtatag ng kanyang iglesia, kaya natural lamang na ito ay tawaging Iglesia ni Cristo. Yan po nakasulat sa Biblia. Hindi po namin yan palapalagay o kuro-kuro lamang. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Ito po ang iglesyang kinaaniba namin na ipinaglilingkod namin sa inyo, ipinangangaral sa inyo, at dito po namin kayo ay makasama. Naku, grabe naman yung pahayag na yan, ha? Tahasan niya talagang inaangkin, kaya busted yan! Naku, mali! Mali yan! Ano na naman ba ang kanyang mga magiging hirit para sabihin si Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia? Eto, panoorin natin. Mga kaibigan, pinatutunayan po ba kahit ng mga ibang tagapangaral o otoridad ng ibang relihiyon ang katotohanan ng ito na binasa natin sa Biblia, ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at tinawag itong Iglesia ni Kristo? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Gagamit na naman siya ng aklat na Katoliko. Tingnan natin kung tama bang paliwanag o kahibangan ng kanyang papaliwanag. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Ayan. Ginamit niya dyan ng iglesia ay pinangalan ng Iglesia ni Kristo. Ang tanong, sila ba tinutukoy? Pakinggan natin yung sinasabi dito ng naturang libro ng kanilang ginamit. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Ang isang bagay lang na dapat yung mapansin ay hindi itong iglesyang kanilang ipinangangaral. Ayay. Hindi daw ito ang iglesyang ipinangangaral ng Iglesia Katolika. Hindi daw ito. Talaga bang hindi ito ang tinutukoy na naturang libro? Hindi ba ito? Tuloy nga natin ang pagbuking sa kanya ni Caburno? Sila na siguro dapat nating tanungin. Grabe naman talaga yung kanyang mga ginagawa dyan, ha?
Naku, grabe talaga. Ayon po sa kanya, inamin daw ng aklat Katoliko na ang itinayo ni Kristo na iglesia sa Mateo 16:18 ay ang iglesia ni Kristo. Syempre, papalitawin niya na sila yon. Grabe naman. Ang kanyang binatayang aklat, Fundamentals of Catholic Dogma ni Dr. Ludwig Ott. Ayan, nakikita nyo sa screen. Tanong, mula sa kanyang binasang aklat, totoo ba ang kanyang sweeping conclusion na ito? Susurihin natin. Mula po sa kanyang pinagbatayang aklat, papapansin na mayroon na namang ... sa dulo. Ala na booking. Meron palang ... Ano kaya itong ibig sabihin ng ... sa kanyang ipinakita? Sinisiguro ko sa inyo ay in situ Incomplete na naman. Incomplete na naman. Tingnan nyo ha. Mabibisto to ngayon tong si Victor Sandoval Tingnan nyo, bistado to ngayon. Ano ba yung ... sa dulo na yan? Sige nga, basahin nga natin. Straight doon sa aklat. Fundamentals of Catholic Dogma ni Dr. Ludwig Ott. 1954 edition, yung ating kopya dito, sa page 272. Ganito po ang ating mababasa. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designates the church of Christ and the bride of Christ. Kung magtatayo pala ako ng isang iglesia, yung pangalan Bride of Christ, automatic, itinayo kaagad ni Kristo. Naku naman, grabe naman yan, mga kababayan. Ano ba ang tinutukoy na Church of Christ at yung Bride of Christ na tawag doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ba yung specific na iglesia na ito? Babasahin naman natin ang page 268. Sa nasabing aklat pa rin, ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na nga sa Tagalog para mas maganda. Para isalarawan ang tunay na iglesia ni Kristo na siyang banal, katolika, apostolika, na Romanong iglesia. Ayun, sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba, booking na naman Bistado na naman Sinungaling, iglesia ni INC yan Natural, INC ni Manalo. Sinungaling talaga, di ba? Di nabisto si Victor Sandoval. Ano ba naman yan? Mga ministro, sanay na kayong magsinungaling, Ay, nako, ewan ko sa inyo. Yun naman mga panatik na membro, naniniwala. Nagpapaloko. Yung iba naman, alam nila na panloloko, kinokopya pa rin. Ano naman yan? Bistado? Ano daw? Iglesia ni Kristo. Sila daw yun. Ano ba naman yan? Inaamin daw ng aming libro na yung INC daw sila daw yun. Sa ibang pahina pala, pinapaklaro na yung INC na pala yun, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sila ba yan? Ay. Paano kasi? Sinungaling di nabisto siya doon ni Caborno. Tuloy natin. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Hindi naman sila apostolikang iglesia, 1914 na itinatag. Hindi naman sila katolika. Ayaw nga nilang tawagin silang katoliko yung iglesia ni Kristo na tinutukoy, iglesia katolika po yan, mga kababayan. Kaya nga sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 811, ang nag-iisang iglesia ni Kristo ayon sa credo ay ang one holy, Catholic, and Apostolic Church, mga kababayan. Kaya ang iglesia ni Kristo sa aklat na kaniyang binasa ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Kaya itong pahayag na ito ng ministro ni Manalo, tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Jesucristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia
ni Kristo. Hoy, manloloko, bistado ka na. Busted ka na. Kagamit-gamit ka ng aming aklat. Aklat pa namin ginamit mo, ha? Tindi mo naman, hindi ka man lang nahiya. Aklat pa naman namin ginagamit mo. Sinulat yan, hindi ba kayo naitatag? Tapos sabi mo kayo yan. Oh, bistado ka, Victor Sandoval. Ano ba naman yan? Mana-mana na lang kasinungalingan nyo. Ano ba naman yan? Nagsinungaling yung pinakauna. Sunod-sunod, pinamamana, tinatanggap nyo pa. Ano ba naman yan? Patindi sa kasinungalingan. Nabisto. Ngayon, aangkinin mo yan. Hindi nang pala kayo tinutukoy ng aklat namin. Nako. Ewan ko na lang itong ministrong ito. Napakasinungaling talaga na tao. Nako, mukhang lumalabas ang kanyang pagkadesperado, kaya busted yan! Nako ha, kawawa na naman. Ano na naman ba ang kanyang mga magiging hirit pa na nasabihin si Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia? O eto, panoorin natin. Puntahan natin ang otoridad na mga protestante. Isa pa sa malaking pangkating pananampalataya po dito sa ating bansa. Ano rin ang patotoo ng mga otoridad protestante tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo? Ang aklat naman na babasahin natin ay pinamagatang Knowing the Doctrines of the Bible. Ang sumulat po ay si Meyer Pearlman sa page 349 sa pagkakaliwat na rin sa ating wika. Hinulaan ni Kristo ang pagtatatag ng bagong kongregasyon o iglesia, isang banal na institusyon na magpapatuloy ng kanyang gawain sa sanlibutan. Mateo 16:18, ito ang iglesia ni Kristo. Kahit po ang mga otoridad protestante ay nagpapatotoo ng ating Panginoon Kristo ay nagtatag ng iglesia at tinawag itong iglesia ni Kristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon sa kanya, inamin daw ng aklat protestante na ang itinayo ni Kristo na iglesia sa Mateo 16:18 ay ang iglesia ni Kristo na kanyang ginaaniban, mga kapatid. At yung binatayan ng aklat, Knowing the Doctrines of the Bible ni Meyer Pearlman, mga kababayan. Tanong, totoo ba ang kanyang pahayag na ito, mga kababayan? Sige nga, bisitahin nga natin yung aklat mismo na kanyang binasa, Knowing the Doctrines of the Bible ni Meyer Pearlman, 1937 edition, sa page 349. Kung mapapansin ay nakita niyo sa screen yan ang kanyang keynote, mga kapatid. Pero meron palang karugtong yan. Babasahin natin. Ililiwat ko na rin sa Tagalog. Ito ang iglesia ni Kristo na lumitaw noong araw ng Pentecostes. Sabi ko na nga ba eh. Oo. Ano kayo ngayon? Oo. Sabi ko na nga ba eh. Pinutol na naman eh. Pinutol na naman. Napakasinungaling talaga itong ministro na ito, ano? Hindi man lang nahiya. Grabe ka, Victor Sandoval? Basa-basa ka, aklat protestante, tapos lalagyan yung sarili nyo dyan? Wala. Hindi man lang nahiya tong taong ito, ano? Hindi man lang nahiya. Putol-putulin yung libro, tapos ipapalagay niya, sila ang tinutukoy. Nge. Mahiya ka naman. Bistado ka tuloy ni Cabornok. Kaya sabi ni Cabornok, busted yan. Busted. Napakasinungaling kasi nito eh. Busted tuloy. Ayan, tuloy natin. Napakaliwanag po. Lumitaw pala yun noong araw ng Pentecostes. Hindi po lumitaw noong 1914. Kaya hindi sila ito. Busted yan. Ako, mali. Tanong, anong iglesia ba ang lumitaw noong Pentecostes na sinasabi ng aklat na Knowing the Doctrines of the Bible ni Meyer Pearlman? Father Darwin Gitgano, kailangan ko yung tulong mo. Ano nga yun? Panoorin natin, mga kapatid. Gloria Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ.
and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Maraming salamat, Father Darwin, na napakaliwanag po yan. Iglesia Katolika po, mga kapatid, ang tinutukoy sa Mateo 16:18 ayon po kay Meyer Perlman, mga kababayan. Ngayon, ano pa ba ang ating batayan para masabing ang Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa Biblia ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Babasahin natin ang World History ni John O'Brien sa page 133 hanggang 134. Nililiwat ko na sa Tagalog, ganito po ang sabi. Mga kapangyarihan ng Iglesia ni Cristo, ang mga apostol, siyempre, kumikilos ayon sa turong natanggap nila mula kay Cristo, ay nilinaw sa lahat na ang Iglesia ay nagtatamasa ng tatlong kapangyarihan. Una, ang pinuno ng Iglesia ay may napaka-espesyal at pinakamataas na otoridad mula kay Kristo. Mateo 16:18 hanggang 19. Pangalawa, ang Iglesia ay may tungkuling magturo. Mateo 28:19 hanggang 20, Marcos 16:15. Pangatlo, ang Iglesia ay may sariling sakramento. Juan 3:5, Juan 6:54 at Juan 20:23. Tanong, mula sa ating binasa, Iglesia ni Cristo ni Manalo bang tinutukoy dito? Hindi naman. Wala naman silang sakramento. Tanging Iglesia Katolika lamang ang may sakramento, mga kababayan, kaya Iglesia Katolika talaga. Ayon sa Aklat Kasaysayan, ang tanging Iglesia ni Cristo sa Biblia, mga kapatid. Kaya ang Iglesia Katolika, ang tanging Iglesia ni Cristo na itinayo ni Cristo sa Mateo 16:18, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters. Nako, ito talagang si Victor Sandoval. Ipinapakita talaga niya ang kanyang pagiging desperado. Nako naman. Ayaw kasi nilang tanggapin na 1914 lang itinayo ang kanila iglesia. Si Felix Manalo ang founder, hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. Yan, kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga INC, lalo na dyan sa The Revealers na yan. Papaniwala dyan, makabasa lang ng Iglesia ni Cristo. Sabihin na ko agad, sila daw yun. Ngek-ngek nyo lahat. Ha? Sila daw yun. No, sila. Hindi sila yun. Kamali. Nagkamali lang yata, kako. Okay, so hanggang dito na lamang po. At nawa po ay subscribe nyo rin po yung YouTube channel ni Caborno, Factbusters PH. Oo, naiwan ko na ng mga ministro nito. At sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube channel, Bro Jando Labado TV, babay na po sa inyo at kita-kits po tayo sa susunod na pagkakataon. Dito lamang sa Straight to the Point. Paalam na po sa inyo, mga kaibigan. Straight to the point. Live on the spot. On the spot.